Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 21, 2026, Sabado, kasunod ng Miyerkules ng Abu. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 9 to 14. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at muli tayo ay nasa panahon na ng Kwaresma, bagamat bukas, linggo, ang pagdiriwang natin ng unang linggo sa panahon ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda. Ngayon ay nandun pa tayo sa nawa ay sariwa pa at hindi nyo pa nakakalimutan ang mga paalaala na ibinigay sa atin noong Miyerkules ng Abu. Nung tayo po ay magpalagay ng abo sa ating mga noo tungkol sa pagdidisiplina sa ating mga sarili, lalong-lalo na sa ating po mga tinatawag na appetite, no? Kaya matingkad yung panawagan sa pag-aayuno. Pero sabi nga din po, no, higit doon, nawa ay tingnan natin kung paano tayo nakikipagkapwa-tao. Kaya nga sabi dito sa bahagi ng sulat sa aklat ni Propeta Isaías na pinasasabi ng Panginoon na tigilan ang pang-aalipin at pagsuway sa Panginoon. Yung mga salitang masasamang salita'y iwasan. So, kung ang nagugutom ay pakakanin at tutulungan. Magandang bahagi rin itong sinabi nga na yung masasamang salita ay iiwasan. Kasi, syempre, yung fasting na o pag-aayuno na sinasabi sa atin, bukod sa pagkain, bukod din sa paggamit ng social media, maging sa pananalita natin, no? Pwede tayong mag-ayuno na kung dati talagang normal na sa iyo ang magmura, normal na sa iyo yung manira o yung magbitaw ng mga hindi magagandang salita sa kapwa kasi parang nagiging mannerism na, kung normal sa iyo yung mapanghusga. So bahagi yan, no, na pwede palang gawin natin bilang pag-aayuno ay mas medyo ititain natin yung ating sarili sa pagsasalita. Yung hindi tayo magiging padalos-dalos o kaya naman minsan maraming pagkakataon kasi na hindi naman tayo kinakailangan magsalita, hindi kinakailangan mag komentaryo, pero dahil nga wala tayong pigil
Hindi natin nakokontrol ang ating mga emosyon, kaya ang ating bibig parang minsan may sariling mundo, may sariling command, no? Pero dito nga po, maganda rin na bahaging ito na mapagnilayan. Ano nga ba yung mga lumalabas sa bibig natin na kailangan din natin bigyan ng pansin. At diyan, magkaroon din tayo ng fasting o pag-aayuno. Kung dati, napakaingay mo, napakadaldal mo, at kung ano-anong lumalabas sa bibig mo, pwedeng manahimik din na imbis na magsalita ay pagnilayan muna ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.